Aizen vs Yhwach. Simula na ng laban ng dalawang pinakamalakas na kontrabida. Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 682. Last chapter nga ay nasaksihan natin na kahit na ang kapangyarihan ni Orihime ay walang nagawa upang maayos ang bangkay ni Ichigo. Ngunit nung akala nga natin na tuluyan ng nagtagumpay si Yhwach ay biglang ipinakita na dumating ang isang dating kalaban upang tulungan sila. Bago matapos ang chapter ay ipinakita nga na gamit ang full bring ability ni Sekishima ay nagawa nilang maayos ang bangkay ni Ichigo. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pag-share at pag-like sa ating mga videos. Ano pang hinihintay natin? Nagsimula ang chapter nang ipinakitang nagbukas ang isang portal sa Soul Society at lumabas si Yhwach mula dito. Paglabas ni Yhwach sa portal ay napahinto ito at sinabi na hindi niya inaasahang magkikita silang muli sa Soul Society. Hanggang sa ipinakita na ang taong tinutukoy niya ay si Aizen na nakagapos pa rin sa upuan nito. Binati siya ni Aizen at sinabi nito na maligayang pagdating sa kanyang Soul Society. Habang ipinapakita naman si Yhwach na nakangiti at tila masaya pa na muling makaharap si Aizen. Samantala ipinakita naman si Uryu na nagmamadaling umakyat sa palasyo upang tulungan sila Ichigo nang biglang may lumipad na arrow mula sa taas at tumama sa daraanan ni Uryu. Dahilan upang mapahinto ito. Hinanap niya ang pinanggalingan ng arrow at nakita niya ang kanyang ama na si Ryuken Ishida at ang ama ni Ichigo na si Kurosaki Isshin na nakatayo sa bubong ng isang gusali. Tinanong ni Uryu kung ano ang ginagawa nila sa Soul King Palace. Sinabi naman ni Ryuken na dumating siya upang ibigay kay Uryu ang arrowhead na susi upang tuluyan nilang matalo si Yhwach. Ipinaliwanag ni Ryuken na ang mga Quincy na nagiging biktima ng Osweilen ay namamatay dahil sa namumuong silver sa kanilang mga puso matapos tamaan ng matinding liwanag. Ginamit niya ang silver na ito upang bumuo ng isang arrowhead na maaring makapigil kay Yhwach. Pagkatapos ay sinabi niya na kunin ito ni Uryu sapagkat wala siyang ibang naiisip na maaring gumamit nito kundi siya lamang. Pagkatapos ay ipinakita nga na pinulot ni Uryu ang arrowhead mula sa sahig. Lumipat ang eksena kay Ichigo at Renji habang ipinapakita na naglalakbay sila sa loob ng portal upang sundan si Yhwach sa Soul Society. Biglang nanghina si Ichigo at napaupo ito. Tinanong ni Renji kung ayos lang ba ito pagkatapos ay tinulungan niya itong makatayo. Tinanong naman ni Ichigo si Renji kung sigurado ba ito na gusto nitong sumama sa kanya. Sinabi pa nito na sa kasalukuyang lagay ni Renji ay hindi niya ito masisi kung pipiliin nitong maiwan kasama si Rukia at Orihime. Bigla namang hinedbutt ni Renji si Ichigo pagkatapos ay pinagsusuntok niya ito. Pagkatapos ay naging seryoso si Renji at sinabi na may aaminin siya kay Ichigo ngunit sasabihin niya lang ito sapagkat alam niya na walang ibang makakarinig sa kanila. Sinabi ni Renji na sa mga lumipas na dekada na magkasama sila ni Rukia ay unti-unting naging malayo ang loob nila sa isa't isa. Hanggang sa dumating pa nga ang panahon na halos hindi na nila kayang matignan sa mata ang isa't isa. Subalit nagbago ito nang makilala nila si Ichigo. Dahil sa kanya ay naging malapit uli sila. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na bilang pagtanaw ng utang na loob ay palagi siyang mananatili sa likod ni Ichigo upang suportahan ito kahit saan pa man ito magpunta. At sinabing ipagpapatuloy niya ito hanggang sa oras na mamatay siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ichigo na wag na muli nitong susubukan na sabihin sa kanya na iwanan siya sapagkat wala na siyang balak ulitin pa ang mga salitang sinabi niya. Hindi naman naiwasan ni Ichigo na mapangiti nang marinig ang paliwanag ni Renji. Bumalik ang eksena sa Soul Society kung saan ipinakita na nagpakawala ng napakalaking black energy si Yhwach laban kay Aizen. Nasira ang paligid at nabalot ito ng makapal na usok. Pagkawala ng usok ay ipinakita si Aizen na tuluyan nang nakawala sa kanyang pagkakagapos sa upuan nito. Sinabi ni Aizen na akala niya na hindi na bababa si Yhwach mula sa Soul King Palace at sinabing mukhang sobrang pinahirapan siya ni Ichigo kesa sa inaakala nito. Sinabi naman ni Yhwach na wag siya nitong itulad sa kanya sapagkat sa pagkakaalala niya ay si Aizen ang nagawang matalo ni Ichigo at hindi siya. Mukhang hindi naman nagustuhan ni Aizen ang sinabing iyon ni Yhwach.
Pagkatapos ay nagpasalamat ito sa kanya sapagkat kung hindi dahil sa ginawa niyang atake ay hindi ito makakaalis sa kanyang upuan na pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Aizen na dahil dito ay mas madali na niyang mapipigilan si Yhwach. Sinabi naman ni Yhwach sa kanya na hindi niya alam kung ano ang mapapala ni Aizen at handa itong makipaglaban sa kanya upang ipagtanggol ang Soul Society. Sumagot naman si Aizen at sinabing ginagawa niya ito hindi dahil may inaasahan siyang kapalit, kundi ginagawa niya ito upang pigilan ang mga tao na nagbabalak na kontrolin siya. Pagkatapos ay biglang lumitaw sila Ichigo at Renji, at inatake si Yhwach mula sa likod. Ngunit ipinakita na nagawa namang agad na makapag-react ni Yhwach, na dahilan upang mapa-atras ang mga ito. Sinabi ni Yhwach na gamit ang kanyang Almighty ay nakita na niya ang hinaharap. Kung saan susunod sila sa kanya upang muli niyang makaharap si Ichigo sa Soul Society at magagawa nilang maayos ang Bankai nito. Subalit nakita rin niya na muli din niya itong masisira sa oras na muli silang magharap, hanggang sa ipinakita nga na nagkaroon ng lamat ang Bankai ni Ichigo sa gitna. Sinabi naman ni Yhwach na ang nais sana niya ay tuluyang nang sirain ang Bankai ni Ichigo subalit mukhang matindi ang daladalang swerte nito. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe para mapanood mo ang kasunod.